Bansang Amerika planong buwisan o lagyan ng tax ang remittance sa mga foreign worker na nagtatrabaho doon. Kasama na dyan mga overseas Filipino workers or mga OFW simula sa susunod na taong 2026. Plano naman ng Amerika na buwisan ang remittance na mga foreign worker. Hindi pa makakaapekto sa volume ng remittances ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas. Report ni RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, hindi pa umano gaanong makakaapekto sa kabuang remittance ng mga overseas Filipino workers sakaling matuloy ang ipapataw ng Amerika na 3.5% na buwis sa remittance simula 2026. Sa pagtaya ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, hindi magiging malaki ang epekto nito sa volume ng remittance. Ito anya ikumpara sa posibleng pangkahalatang patakaran laban naman sa pagbibigay ng working visas. Pero iginit na Salceda, dapat patuloy na makipagnegosasyon ng pamahalaan para manatiling bukas at paborable ang mga patakaran sa visa para sa mga Pilipinong manggagawa, lalo na sa mga nurse at iba pang mga skilled workers. Kumpiyansa sa Salceda sa kakayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika para ilabi na maitulak ang mga polisiya na pabor sa mga Pilipino. Samantala, tinaya ni Salceda maaring maapektuhan ang interest rate cut ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong taon. Depende naman sa development sa Israel-Iran conflict. Hanggang 3.2% ang posibleng mabawas sa padalang pera ng mga Pilipino at iba pang non-US citizens palabas ng Amerika. Plano kasi ang buwisan simula January 1, 2026 sa ilalim ng panukalang One Big Beautiful Bill na isinusulong sa US Congress ni US President Donald Trump. Mabigat yan para kay Sandy Agustin, isang healthcare worker. Ang bayad niya kada transaksyon sa $10 o mahigit 500 piso, magiging $40 na katumbas ng mahigit 2,000 piso. Dahil lingguhang magpadala, halos 8,000 piso yan kada buwan. Alam naman po natin na hindi po pinupulot ang pera dito at pinagtatrabuhuan po talaga namin yon. At yung taas, imbis na ibibigay namin sa pamilya namin, ibabayad pa namin sa tax. Ang remittance tax naman na binabayaran ng dialysis technician na si Arturo Reyes mula $7 o halos 400 pesos, aakyat sa katumbas ng halos 2,000 pesos. Malaki na yan. So nananawagan ako sa ating mahal na Pangulo dito sa Amerika, President Trump, sana babaan niyo po, become lowest na 3.5, babaan niyo pa po. Bukod sa magmamahalang gastos, posible ring ma-expose ang immigration status ng isang sender dahil sa bagong verification na ipatutupad sa mga remittance center. Sabi pa naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Amerika galing ang pinakamalaking bahagi ng remittances na pumapasok sa Pilipinas. $14 billion yan o halos 800 billion pesos noong nakaraang taon. Pero sabi ng palasyo, ayon sa Department of Finance, 20% lang ng nasa 4.4 million Filipino sa US ang maaapektuhan ng panukala kung maisabatas. The tax will affect non-US citizens, including green card holders and those with working visas, H-1 visa holders. Although 41% of the remittances are routed through the US, not all of these are from Filipinos in the US because remittances are routed to the US via correspondent banks. Dagdag ng DOF, sa inaasahang $36.5 billion na remittances sa 2026, nasa $100 million lang ang mawawala dahil dito. Mahigit billion pesos din yan, pero sabi ng DOF, nasa 0.003% lang ito ng gross domestic product ng bansa. Gayunman, kung mismong mga pamilya umaasa sa padala, aminado ang palasyo na may epekto yan. While we see the estimated effect is minimal in the economy, it may be substantial for many families who solely rely on the remittances from a family member in the US, talking about non-US citizen. Sa mga nalilito o posibleng magtatanong na kung lahat daw ba ng mga OFW ang lalagyan ng buwis na pinapadala nila sa Pilipinas. Ang sagot guys ay bansang Amerika lang ang magpapatupad dito at ang magiging posibleng apektado lang ay ang mga OFW na nagtatrabaho doon at iba pa mga foreign workers. Samantala sa mga hindi pa nakakapanood, may bagong gagawing paghihigpit ang Bureau of Customs sa mga balikbayan box na pinapadala ng mga OFW sa Pilipinas. Na kung noon per container ang pag-scan nito, ngunit ngayon ay mano-mano na at iisa-isay na. Bureau of Customs may bagong paghihigpit na gagawin sa mga balikbayan box na pinapadala ng mga OFW na kung noon ay per container ang pag-scan ng mga ito.
Ngunit ngayon ay isa-isa na at gagawin ng mano-mano. Dahil yan sa madalas nang nagagamit ang balikbayan box sa pagpuslit ng droga sa Pilipinas. Paghihigpit ang customs sa inspeksyon sa mga balikbayan box para hindi magamit sa krimen tulad sa pagpuslit ng droga. Nangangamba naman ang isang grupo sa epekto nito sa tagal ng paghihintay para sa mga padala. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Dahil sa nadiskubring mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu sa parcel nitong unang linggo ng Hunyo. Muling maghihigpit ang Bureau of Customs sa pag-inspeksyon sa mga balikbayan box. Utos sa mga frontline offices, imbis na buong shipping container na naglalaman ng mga balikbayan box ang idadaan sa X-ray inspection. Dapat isa-isa nang ibababa ang mga ito para masuri ng X-ray. Wala naman siguro masama na i-x-ray man lang natin isa-isa para lang hindi rin maabuso, no? Para sa kapakanan din naman to nung mga kababayan nating OFWs. Sa loob ng isang linggo, hindi raw nawawala ng huling droga o kontrabando na nakatago sa balikbayan box, sabi ng Bureau of Customs. Dahil sa problemang ito, kailangan na raw talagang magkahigpitan. Pero nababahala ang mga deconsolidators ng mga balikbayan box sa utos. Kung ngayon anila ay araw lang ang bibilangin bago mailabas sa pantalan ang mga balikbayan box. Pag nagkahigpitan, maaari nila itong umabot ng 1 buwan. Kaya sila nakipagdialogo sa mga opisyal ng customs. Ang kawawa din, yung mga consumers, yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Kaya bago pa simulan, ay tinigil muna ang full implementation ng utos para pag-aralan. Gayunman, ayon sa customs, kailangan pa rin baguhin ang kasalukuyang proseso ng balikbayan box inspection. Kaya umaapila ang customs ng pag-unawa mula sa mga OFW. Ang kinakailangan lang talaga namin ngayon to find a way on how to stop itong continuous influx ng mga illegal items through the balikbayan box scheme, no? Sang-ayon man ang grupo ng mga deconsolidators sa pagbabago para hindi magamit ang balikbayan box sa pagpupuslit ng kontrabando. Kailangan nila itong balansihin, lalo't magsisimula na naman ang peak season ng pagpapadala ng mga OFW. Ang balikbayan boxes kasi vulnerable talaga. But kung mayroong sistema ang bawat consolidator sa abroad, siguro maiwasan yan. Ako naman ang opinion ko bilang isang OFW, wala namang problema ang paghihigpit ng ating gobyerno kung para naman ito sa kabutihan ng Pilipinas. Ngunit wag na wag sanang pag-iinteresa ng mga tauhan ng customs ang mga balikbayan box ng mga OFW at sana wag na wag itong nanakawan. Sa mga OFW naman na biktima ng balikbayan box scam or sobrang delayed na ang kanilang balikbayan box na lampas 1 taon na ay wala pa ring dumarating. O kaya naman biktima ng abandonado o inabandonang balikbayan box sa ibang bansa or sa customs. Pwede kayo mag-file ng claim sa Department of Migrant Workers, DTI or sa Bureau of Customs para matrace at mahanap ang balikbayan box nyo. At kung sakaling hindi na matrace or mahanap, ay pwede pa kayo makatanggap ng cash assistance. Paano? Panoorin nyo ito. Dahil nga sa napakaraming mga OFW ang nabibiktima ng mga balikbayan box scam, at yung iba naman ay 2 taon na halos ay hindi pa rin dumarating. At magbabaksyon na silang muli, wala pa rin ang pinadala nilang balikbayan box. At yung iba naman ay inabandona ng shipping company na pinadalhan nila. Kaya nag-anunsyo ang DMW or Department of Migrant Workers ng tulong sa mga OFW para matrace ang mga balikbayan box na pinadala nila galing sa ibang bansa. At yung mga hindi na talaga matitrace at napatunayan nagpadala kayo ng balikbayan box, ay may makukuha kayong cash assistance sa DMW na nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Ngunit ang tanong ng mga OFW, paano daw ba magrereklamo kapag nabiktima ng mga ganito? Eto guys, panoorin nyo para malaman nyo ang mga gagawin at ang kagandahan dito, kahit nasa ibang bansa pa ang OFW ay pwede kayong magreklamo sa pamamagitan nito. Patuloy na tinutugunan ng Department of Migrant Workers ang problema sa delayed shipment ng balikbayan box ng mga overseas Filipino worker. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipagtulungan ang Bureau of Customs para sa agarang pagpapalabas ng mga balikbayan box ng mga Pinoy workers na nasa ibang bansa. Narito ang balita ni Chair Live. Umabot na sa mahigit 9,000 ang naibalik na balikbayan box sa mga OFW nitong nakaraang taon. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak
na mayroon pang 5,000 balikbayan boxes na ilalabas ng BOC. Kalahati nito ay mula sa Port of Davao City. Dagdag pa niya, may mga deeds of donation din na ipinagkaloob ang BOC para sa mga boxes. At ang DMW ang mamamahagi nito. Dito sa Manila, we're working on the same deed of donation system. Pero, more than that, dahil dun sa congressional hearing nung isang araw, na-discover natin na pwede pala yung system na puntahan mismo dun sa warehouse. Nitong linggo, natanggap na ng mga OFW ang karagdagang 42 balikbayan boxes na unang natenga sa Bureau of Customs. Bukod pa rito, bibigyan din ng financial na tulong ng DMW ang mga OFW na biktima ng balikbayan box scam. Sir, may mga nagtatanong sa atin regarding dun sa cash assistance na binibigay ng Department of Migrant Workers. Dito po sa mga tinaguran nyo ng balikbayan box scam victims. So I'm just wondering if you have any idea, sir, kamusta na sir ang pagpuproseso nyo nitong mga cash assistance na yan, ASEC? Yes, sir. Sir, ang ilaan po namin, inilabas po officially yung sir, hindi na ito isang project lang, ito po ay isang actual na programa na po ng departamento. Inilabas po yung official na issuance the other week, sir. After our interview, sir, inilabas yung official na issuance, yung department circular regarding that one, authorizing the release of 30,000 cash assistance para po sa ating mga balikbayan box scam victims. So, ang hinihiling lang po namin sa mga victims, once po na may na-file kayo na case either with customs or DTI, kasi sila po yung first point of contact, ibig sabihin, hinabol nyo na po officially yung mga kahon ninyo. Delayed, extraordinary delay, lost or abandoned na po yung cargo, maaari nyo pong i-submit ang inyong mga documentation sa mga regional offices po ng Department of Migrant Workers para po maproseso naman po at kahit paano ay makatulong naman po kami, makapag-provide naman po kami ng konting financial assistance. Ayun, alright. ASEC Francis De Guzman, it's always an honor having you at salamat po, sir. May oras po kayo palagi sa amin. Sir Francis. Sir, i-advertise ko lang kasi baka mamaya hindi, yung iba rin nating kababayan, baka may inquiry. May hotline and email po kami. Ibibigay po namin yung number sa inyo kung pwede pong paki-flash dun sa mga sakiling. I will message it. We will do that, sir. Staff. And then yes, sir. And then yung email po is LOC, Lima Oscar Charlie, LOC@dmw.gov.ph. Anything balikbayan box concern po, paki-email lang po dyan. May dedicated na staff po kami, mga staff po na nag-aasikaso niyan. Mga staff po ni ASEC Benny Legazpi ang nag-aasikaso at diretso pong tumutugon sa ating mga balikbayan box scam victims. Dapat ba biktima din ng tag-cargo para makuha ng cash assistance, o sir, kahit na ibang kumpanya na hindi pa po nakuha yung kanilang mga kahon, ASEC? Yes, sir. Sir, actually, hindi nga kami nakaspecify dun sa kung sino po yung consolidator or deconsolidator. It's more of, basta biktima po sila, kumpleto po yung kanilang requirements, we would be able to provide financial assistance sa kanila. Ayun, alright. Sir, ito, kay Dennis Malabanan. Good morning po, sir. Akin po, sir, nawala ang resibo pero meron po ako dito, sinan sa amo ko. Pinadala sa akin dahil sila ang nag-asikaso. Nagawa po ng narito na po ako sa Pinas. So, pa-evaluate na lang po natin, sir. Pero yun nga po, napaka-importante po, sir, nung proof na kayo po ay nagpadala or kayo po ay tatanggap ng balikbayan box. So, either resibo, bill of lading, yung pong mismong acknowledgement ng kumpanya, yung mga ganyan po. Kailangan po maipakita talaga na kayo po ay nagpadala at hindi na po na-deliver or hindi pa po na-deliver yung kahon. Sir, yung pong mga nasa ibang bansa, huling tanong na po, ASEC, ay pwede rin, for example, mag-file po sa opisina po ng DMW kung saan po siya nagtatrabaho. ASEC, di po ba? Yes, sir. Sa Migrant Workers Office po or doon po sa ating Migrant Workers Office po, pwede po nilang i-file yan. May 42 Migrant Workers Offices po tayo.
all over the world po, at least po mailapit lang po nila doon. May email po, saka may phone number yung migrant workers offices natin. Maganda po, bago kayo magpunta ng walk-in, makipag-ugnayan po muna kayo sa telepono or sa email. Nang sa ganun po ay hindi po tayo magpapalik-balik if in case po hindi pa natin kompleto yung mga dokumento. OFW Hospital. Paano mga anak? OFW Hospital. Paano mga anak? Wala ka ng palaking phone.